Welcome uli sa aking channel. Pag-usapan natin dito yung mga red flag. Ayan, mag-ano tayo. Sa mga bago lang, please don't forget to subscribe para updated ka sa mga susunod na video sa aking channel. At don't forget to pindot-pindot na kalimbang. Charot. Ayan. And maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel at sa pakikinig sa walang sawang kadaldalan. Ayan. Maraming salamat sa inyo guys. Ayan. Wala tong channel na to kung hindi sa inyo, syempre. Kaya, maraming salamat. So, yung pag-usapan natin yung mga red flags sa inyong mga ka-chat. Di ba? Kasi, wala naman talagang perfectong relasyon. Kahit pa yan, LDR kayo o hindi. Andun talaga yung, away, tampuhan, ayan. Pero, minsan, dahil nga in love tayo, nagbubulag-bulagan tayo, hindi natin alam. Or, parang binabaliwala natin yung mga red flag, yung kumbaga, hayaan na natin yan kasi imahal ko eh. Ganon. Kaso minsan, pwede natin iwasan yan eh. At saka minsan, hindi natin deserve maging matrato ng ganyan. So, habang nakakulong ka sa kanya, sa maling relasyon, nawawala yung chance mo makahanap ng tamang tao para sa'yo. So, kailangan natin ng kaibigan na pagsasabi sa atin na, oy, tama na yan, oy, mali yan, oy, nakikita ko yung ganito siya, dapat hindi kasi ganyan, hindi tama. So, tama na, ganun. Minsan, kailangan natin ng reminder. Yan. Kailangan natin ng magpapaalala sa atin na nasa maling tao ka, girl, ganun. So, ayan. Sa video na to, yun, ipag-usapan natin yung mga red flag sa relasyon. KLDR man yan o hindi. O, di ba? So, wag natin paabutin sa punto na kailangan, yung parang naubos na yung sarili mo. Kasi unang-una, dapat hindi mo binibigay lahat. At least magtira ka sa sarili mo kasi unang-una, dapat mahal mo yung sarili mo. Paano ka magmamahal sa iba kung wala yung pagmamahal sa sarili mo? Paano mo siya mamahalin kung ikaw mismo hindi mo mahal yung sarili mo, di ba? So, ayan. Yung lalaking walang plan. Parang, ang tagal nyo nang nag-chat pero wala man lang siyang sinasabi, di man lang nag-initiate kung kailan kanyo pupuntahan, lalo na kung LDR kayo. So, okay lang mag-antay. Pero kung alam mo kung hanggang kailan ka mag-aantay, di ba? O, okay lang. Okay lang. Wag kang magmadali. Okay yan, nag-aantay. Pero at least naman, dapat sinasabi niya kung hanggang kailan siya magpapaantay, hanggang kailan kanya, kasi sasabihin niya yung reasons niya, bakit hindi kanya pwedeng puntahan. So, kung walang pera, nagtatrabaho, understandable yan eh. Normal yan, mag-iipon para Pero kung as in, wala talaga siyang sinasabi, napupuntahan ka, na magkikita kayo someday, eh, iba na yan. Mapapaisip ka rin bakit. Diba? Ikaw mismo tatanungin mo sa sarili. May mga kilala ako, nagantay sila ng years. 5 years, 7 years, ang ganun. Okay lang yan. Hindi masama mag-antay. Basta, tamang tao yung inaantay mo, di ba? O, di ba? So, pero yung mga walang plano sa buhay, ay, nako. Pag-isipan mo. Hindi ko sinasabing hiwalayan mo mismo, pero sana mag-sink in sa'yo itong sinasabi ko. Na, baka hindi siya yung tamang tao para sa'yo. O, di ba? Dapat, pinapakilala kasi sa mga friend niya, yung sinasabi niya sa'yo yung whereabouts niya. Kung hindi niya sinasabi yan, ay red flag yan. Parang magpaparamdam na lang kung kailan niya gusto. O, di ba? Kung kailan lang niya maisip mag-chat doon lang. Kasi alam mo, walang taong busy. O, walang. Oo, busy, pero may paraan eh. Pag may gusto, may paraan. Ika nga. O. Kaya hindi excuse yung busy ako. Ay, sorry, busy ako. Hindi kita na-chat ng isang buwan kasi busy ako. O, yung mga ganun eh. Kung kailan lang nila maisipan nagparamdam. Saka lang nila, ikaw i-chat. O, diba? Pag-isipan mo. Maraming ganyan eh. Yung kung kailan lang, At least nag-chat siya, nung isang linggo. Ang pangit. Kasi sa long distance relationship, communication ang kailangan. So, kung ganyan, sulpot-sulpot, ay nako, iwan ko lang. O, di ba?
O, minsan nakikita mo na yan eh. Nakita mo na dyan sa kachat mo, tas ini-ignore mo lang. Kasi nga ano, mahal mo. Naniniwala kang siya na yung para sa'yo, tas hindi pala. Tapos yung ano, mga lalaking, alam nyo, may mga afam na pupunta ng Pinas, pupunta ng kung saan-saan bansa, tapos kung sino-sino yung imimit nila. Ewan ko kung hindi nyo nakakitaan ng ano yan. Parang sa akin ang pangit. Yung example, yung afam mo nasa Pinas. Nalaman mo nasa Pinas siya. Hindi niya sinabi, tas, ay, nasa Pinas na pala ako. O sige, pag may time ako, magkita tayo. Yung ganon. Ibig sabihin, marami kayong kinita noon. So, maliit ang chance na seryoso yan sa'yo. Kasi, wag nyo sabihin na Pinoy lang nagluloko. Nagluloko din yung mga foreigner. Wala sa ano yan, lahi. Marami ding manluloko dito. So, parang, ang taas ng expectation mo sa kanya, tapos siya, nag-ano-ano lang dyan, liwaliw pala. Marami pala kayong kachat. So, as much as possible, mas maganda yung kachat meet mo. Pagdating sa Pinas, ikaw yung susundo sa airport. O, diba? Hindi yung malalaman mo na kung saang isla na pala. O. At syempre, hindi natin maiwasan yung mga nanghihingi ng pera, yung mga scammers. So, alam nyo na, kalat na yan, so alam nyo yung red flag yan. Yung boyfriend mo na sundalo, may balo, may isang anak. Tapos yung anak nasa boarding school, ay nako. Maano yan, matagal ng galawan yan, o kaya yung mga package. Tapos yung package hindi mo marireceive kasi magbabayad ka. Huwag kayo maniniwala kasi scam yan. Marami na yung ano eh, kalat na yan, pero hanggang ngayon may mga nauutok pa rin. Kasi pwede kayong mag-ano eh, pwede namang magkarelasyon tas walang perang usapin. Hindi yung ganyan. Makikita mo niya kasi kung yung totoo talagang magbibigay yan, like example, magpapadalay sila ng bulaklak galing dito, hindi yan nahuhold sa airport, mga bulaklak na lang, mga regalo na lang, hindi yan nahuhold sa custom. Huwag kayo maniniwala sa mga yung package kailangan. Kasi kung talagang may padala yan, dadating at dadating yan sa pinto mo. Kaya kukunin mo lang, walang pera involved. Lalo na yung mga OFW. Sila yung mga nauuto minsan kasi sila yung target. Kasi alam ng mga manlulokong yan, minsan kapwa din natin Pinoy na may pera sila. So sila yung tinatarget. Kaya huwag kayong maniniwala. Yan. Super yan yung dapat na aabangan mo talaga yung red flag na red flag. Pagka-red niya, as in super red, gano'n. Huwag kayong maniniwala sa mga ganyan. And, tapos yung apam na marami kayong chinachat. Yung parang sabi, kaibigan ko lang yan. Silosa ako eh. Ako silosa ako. So, ayoko nang ganun. Yung marami kaming kachat. Tapos maraming babae sa list niya. Sa friends list niya. Oh, bakit? Kailangan marami. Hindi ko parang bihira sila magseryoso yung maraming mga kaibigan na ganyan. Ikaw naman yan. Pero ako kasi, yun yung una kong tinitingnan. Kasi nga, bakit maraming kaibigan, di ba? Sa friends list, tas hindi niya pa naman nakita yun. Kasi, impossible naman na nandun lang sa list, tas wala silang communication. Ayan. So, iniiwasan ko rin yan noon. Hindi ko sinasuggest na okay lang. Hindi siya okay, actually. Marami kayo dyan. Tapos, mag-comment sa mga picture ng babae, ay nako. Usually kasi yung mga apam, pag seryoso sila, umiiwas sila sa mga babae sa Facebook. Tumutunog na yung tiyan ko kasi di pa kumakain. Anyway, ayan. Makikita nyo, alam nyo minsan yung mga red flag talaga, obvious na eh. Nandiyan na sa harap mo eh. Kailangan mo lang ng kaibigan na, ito, red flag na yan. Kailangan mo lang talaga ng mga magpapaalala. Tapos iiyak-iyak ka kasi may kachat siyang iba. O diba? Para kang luka-luka dyan. Tapos naghihiwalay kayo. Tapos hindi ka nag-move on dyan. Kasi siya yung gusto mo. Habang kinukulong mo, yung sinasabi ko lagi, huwag mong ikulong yung sarili mo sa maling tao. Kasi nawawala yung chance na makita mo yung tamang tao para sa'yo. Huwag kang maniwala sa himala. Lalo na yung mga babaero na, sige, Kasi hindi lang Pinoy ang babaero lahat. Wala sa lahi. Yan sasabi ko. So, yung sasabihin, magbabago na ako, ganun. Or maniwala ka na pag nagkita kayo, magbabago yan. May kapangyarihan, charot. Na may gayuma, ganun, na maano mo siya, ma-hypnotize mo siya, tapos tayo na lang nakatingin. Wala. Nasa pagkatao niya na yan. So, kung manluloko yan,
Kung chatmate mo pa lang, di pa kayo nagkikita, nanluloko na yan. Pag nagkita kayo, hindi yan mag-ano na himala na hindi maging babaero. Kasi babaero talaga yan. Di ba? Marami yung ganyan, yung umaasa pa rin sila na, ay, kasi ano, baka magbago. Eh, kaso hindi nagbago. So, paano? Di ba? Mas lalong tumagal yung relasyon nyo. Tas, walang nangyari. Niwang ka. Iyak-iyak ka. Ganon. So, kasi alam niyo, pag nahanap niyo yung talagang seryoso na lalaki para sa inyo, yung parang siya na yung kapalaran mo talaga. Parang tama ang lahat. O, di ba? Charot. Wala mo yung makikita yung mga red flag. Kaya, sana may natutunan kayo dito sa mga sinabi ko. At maraming salamat sa pagtangkilik sa aking vlog. Please comment below sa kung ano pang tanong dyan, okay? Maraming salamat. See you on my next one.